Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, magkwentuhan po tayo ngayon, December 23, 2023. Ayan na, mga kapatid, may tumawag po kasi sa akin kanina at ang kanyang Honda CR-V na diesel ay nasiraan siya ng dalawang injectors. Kasi nga po, nakagawian niya na maglagay ng mga fuel additives at injector cleaners. Every time na nagpo-full tank siya, naghahalo siya doon. Kasi nga daw po ay nagbabibrate yung kanyang makina. Baka daw po madumi yung kanyang mga injectors. So nakagawian na naghahalo siya ng fuel additives na merong panglinis ng injector. Ayan. Nagdi-DIY po siya. Ang problema, itong huling nabili niya na fuel additives na to, yung injector cleaner na to, naku po, napakatapang yata. Kasi pagkalagay niya, mga ilang oras lang, nag-stall na yung kanyang makina, huminto na siya, at nung ipacheck niya sa mekaniko doon sa malapit sa kanila, ayun na, ang findings po, sira po ang dalawang injectors niya. Paano po kaya nangyari yon, mga kapatid? Karamihan po kasi nitong mga fuel additives na yan at mga injector cleaners na yan ay may halo pong alcohol. Kasi po yung alcohol ay hinahalo nila dyan dahil nga po panlinis nga daw nitong mga injectors. Napakalakas po kasi ng alcohol. Kaya niyang linisin yung tangke mo, alisin niya yung mga residue doon, yung mga dumi, yung mga sludge, kaya niyang linisin. At kapag po itong alcohol na to ay humalo doon sa diesel mo, mga kapatid, iyan po ay disaster para sa iyong makina. Alam niyo po ba mga kapatid na ang alcohol ay kaaway ng diesel yan? Kasi po kapag po yung alcohol ay humalo sa diesel, binabago niya na yung timplada nitong diesel mo. Kasi po ang alcohol ay may plus point po siya na 65 degrees Fahrenheit. Samantalang si diesel ay may plus point po na 150 degrees Fahrenheit. Ano po ba yung plus point? Yung plus point po ay yan po yung mababang temperatura kung saan sisiklab yung diesel or yung alcohol na yan. Mababa pa lang yung temperatura na yon. Ngayon, si alcohol, 65 degrees Fahrenheit, masyadong mababa yon. Samantalang si diesel, 150 degrees Fahrenheit. Ngayon, imimix mo siya doon, ang mangyayari, bababa din yung plus point ni diesel. Kaya ang mangyayari po doon sa compression, doon sa ating compression stroke, doon sa piston, na kinocompress niya na ngayon, yung hangin. Pagbuga po ngayon nung injectors natin, na bubuga ngayon ng diesel, hindi pa halos na ibubuga lahat, sumasabog na. At yung pong unburned fuels na may iiwan doon ay magkokos po ngayon ng knocking. Magkokos siya ng misfire. Dapat hindi po mangyayari yun kung yun lang mismong diesel ang nakakarga doon sa iyong sasakyan. Ngayon, ito pa po mga kapatid, dahil nga sa mababa ang kanyang plus point, kung naparami kayo ngayon ng lagay nitong additives na yan, na hindi nyo po alam na delikado po pala, napakainit po niyan. At doon sa sobrang init na yon at tuloy-tuloy din yung mga misfire, tuloy-tuloy yung mga fuel knocks na yan, kayang-kayang sirain yung cylinder wall at yung piston. Pwede nga niyang i-melt yun Pwede niyang tunawin yun sa sobrang init yung piston natin kasi aluminum lang naman yan. Hindi po advisable na maglalagay kayo ng fuel additives or injector cleaners na mayroon pong alcohol. Tulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, itong alcohol na to, ginamit nila to para panlinis nga talaga doon sa system, doon sa fuel system mo. Ngayon yung tangke mo, mayroong mga dumi, maaari may mga duming mga residue doon, kayang linisin nitong alcohol na to, pati yung mga sludge na naiiwan. Kasi hindi naman lahat ng diesel na ikinakarga talaga natin mga kapatid ay malinis. So kung medyo latak na yung nakuha mo doon sa huling pinagpakargahan mong gasoline station or fuel station, kakarga sa iyo yun. Ngayon, ito ang trabaho ng mga injector cleaners na to, yung may alcohol, talagang isasama niya yan doon sa mga lilinisin niya, pupunta doon sa fuel filter, pupunta doon sa fuel pump, at pupunta ngayon doon sa iyong mga injectors. Mga kapatid, doon na siya matatrap. Hindi naman po lalabas yan doon sa butas ng mga injectors. Napakaliit lang po ng mga butas noon. At yung mga nozzle tip po natin, mga kapatid, maliliit lang po ang espasyo noon. Hindi nga siya pwedeng, kung nililinis ni Chip yan, kamay lang ang pinangahaplos niya. At ginagamitan lang ni Chip yan ng metal polish. So yung basahan, yung kamay niya, yun lang ang panlinis niya diyan sa mga nozzle tip na yan. Diyan sa mga pyesa ng injectors. Kaya po, kung yung pong dumi na makukuha, yung lilinisin ng alcohol na yan doon sa mga tangke natin, pati yung mga kalawang ay lilinisin ng alcohol na yan, mga kapatid, magkakaproblema. Maiipon yan doon sa nozzles at hindi na yun makakawala doon. Magkakaroon po kayo ng problema, magbabara po ang inyong mga injectors. Yung mga tangke po ng diesel, yung tangke po ng fuel dyan sa mga sasakyan natin. Lalong-lalo na kung talagang original yung sasakyan mo, yung galing talaga sa ibang bansa.
or hindi yung mga gawa dito. Ngayon, yung mga tangke po na first class na inilalagay dito sa mga SUVs na to, may mga special coating po yan sa loob. Kaya po, kung lalagyan nyo po ito ng mga injector cleaners, yung inyong tangke, every time na nagpo-full tank kayo, nilalagyan nyo ng injector cleaners or fuel additives, yung tapang po ng mga alcohols na yan, kaya pong sirain itong mga coating doon sa loob ng ating tangke. At tapos itutulak naman ng fuel pump yan doon sa yung mga injectors. Pagdating doon sa injectors, magbabara na po yan. Kaya nga po, marami po ang nagkakaproblema ngayon sa mga injectors. Dahil nga po, yung diesel po talaga natin, hindi pwedeng hindi magkaroon ng kaasawang tubig yan. Hygroscopic po kasi itong diesel. Yan po ay kapag nakaamoy ng atmosphere, kung hangin na yan, sabihin na natin ganun, may kasamang tubig yan eh. Kaya po yung diesel, kahit standby mo lang yan dyan sa sasakyan mo, dyan sa tangke na yan, nag-i-invite po yan ng tubig. Kaya po siya nagkakaroon ng tubig sa inyong tangke. At pangalawa po mga kapatid, yung tangke po natin, halimbawa, ito po yung tangke natin. Yan, ito na naman yung example ko. Halimbawa, ito yung tangke natin. At hindi po kayo madalas nagpo-full tank. Diba, pa 500 po kayo. Ang mangyayari po, itong portion na to, na hindi palaging nasasayaran ng diesel, kakalawangin yan. Kasi magmo-moist po talaga yan eh. Dahil sa lamig ng panahon, magmo-moist yan. Kaya nga po yung mga fuel station, kaya nga rin may tubig yung nakakarga sa inyong diesel. Kasi po, yung tangke nila, nakailalim po yun sa lupa. Nandoon yan sa baba. So, malamig po doon. Ngayon, kung nauubos na rin yung kanilang diesel at bumababa na, magkakaroon din po ng moisture yon kasi malamig doon. Halo ngayon yan doon sa diesel nyo, makakarga sa inyo. Ganon din po ngayon sa ating mga sasakyan. Kapag po hindi kayo laging nagpo-full tank, at siyempre ito lang yung diesel nyo, ito may tendency na gabi-gabi or ting malamig ang panahon, magmo-moisture yan. At kapag po yan ay nag-moisture, yun po, tutulo na ngayon doon yun. Yung mga droplets na yon ng tubig, tutulo na dito, hahalo na po sa inyong fuel, doon sa inyong diesel. Ganito na po mangyayari mga kapatid. Ito po yung diesel, oh. Ito naman yung tubig. Umiilalim po siya dito. So, ganyan po ang mangyayari. Pero siyempre, sobra naman itong percentage ito. Siguro kaunti lang yung tubig nandito lang at mas marami po yung diesel. Ngayon, ito mga kapatid. Magic! Hindi po. Mga kapatid, ito. Kung ito po ay nagmo-moisture, ang susunod niyan, kalawang. So, yung kalawang na yun, mga kapatid, pagka yan ay natagtag, okay na. Saan pupunta yun? Dito sa ilalim. At hahalo na yan doon sa diesel mo. Kaya po, kung meron kayong water trap or yung tinatawag na sedimentor, doon pumupunta minsan yung tubig at yung kalawang. Kaya makikita nyo, pag inalis yung sedimentor na yan, maraming kalawang doon sa loob. Ganon din naman sa mga fuel filter, yung ang ginagamitan ng cartridge, makikita nyo, pag nagtanggal kayo ng fuel filter, marumi. Napakadumi ng inyong filter at makikita nyo yung dumi, yung kalawang nandoon sa inyong filter. Ang problema, mga kapatid, may nakakalusot doon, nakakarating din doon sa inyong fuel pump at makakarating sa inyong mga injectors. Kaya nga po, marami na rin po kaming nagawa na yung mga fuel pump po, pag binuksan namin, nilinis namin, talaga po kinakalawang. At ang pinaka-worst po kasi doon, kapag kinalawang at tinamaan na itong mga plunger doon sa fuel pump, wala na pong balikan. Kaya po ang nangyayari, bumibili na po ng bagong fuel pump. Hindi na po kasi nare-repair. At kung i-repair man, diyan sa malalaking mga calibration center, napakamahal po, para ka na rin pong bumili ng bago. Dahil kinalawang na nga yung tangke natin, umalo na yun sa diesel, at siyempre may mararamdaman talaga kayong malaking pagbabago sa inyong makina. Merong pumapalya, merong humihina yung power kasi nga nababarahan na yung mga injector nozzles. At ang isa pang matindi dyan, nagkakaroon na rin ng damage yung pump, pwede rin niyang barahan yung plunger doon. Ngayon mga kapatid, itong nabibili yung mga injector cleaners, kasama na itong mga fuel additives na to, kung yan po ay may alcohol, ito po yung isang mas mabigat na pwedeng mangyari. Aalisin niya yung lubrications ng diesel na ginagamit natin. Nahaluan na ng kalawang, nahaluan na ng tubig, nadagdag pa tong alcohol na to, itong mga nailagay nyo na fuel additives, ang mangyayari po, magkakaroon ng emulsification, magmimix siya, magbe-blend siya. At ito po, tignan nyo po yung video na to. Hinalo po namin yung alcohol. Tubig? Apo. Tubig. Ano na yan? Ilalim yung tubig.
Okay. Tapos lagyan mo alcohol. Buksan mo yan yung alcohol. Okay. Shake mo lang. Saka yung tubig, saka yung diesel. At sinyek po namin, makikita nyo po kung anong nangyari. Sa halip na yung tubig ay umilalim lang doon sa diesel, ang nangyari po, ito pong alcohol at itong tubig ay nagmix na siya, nagblend na siya. So, magkakaroon po ngayon ng malaking problema to dahil itong alcohol at itong tubig ay nagmix na rin ng todo dito sa diesel. At makakarga na yan doon sa inyong fuel lines hanggang makarating doon sa filter, makarating doon sa fuel pump, makarating ulit doon sa inyong mga injectors. At iyan po ang sisira dahil, mga kapatid, biro mo, tubig na yung sasama doon sa alcohol at yung alcohol na yon patatabangin ngayon yung lubrication properties nung iyong diesel. Tapos nandoon yung dumi ng kalawang, nandoon yung mga residue na nilinis nitong alcohol na to, nitong injector cleaner na to. Magagasgas ang inyo pong injector sa meron niyang gaganyan-ganyan po yan. Lalong-lalo na yung injector nozzle. Naglalaro yan. Ngayon, kung madumi na ngayon at nawala na yung lubrication ng iyong diesel, sisirain. Paluluwagin niya ngayon yung injector pin. Meron kasing doon merong pinaka-pin, parang karayom. Lalaki yung yung butas nun, luluwag siya. Ayan na, magluloko ng inyong injectors. Kaya minsan, lumalakas na yung buga niya. Hindi dapat lumakas yung buga na parang sprinkler Hindi po ganoon. Dapat mist lang yung buga ng inyong mga injectors. So kapag lumakas na yung buga ng inyong mga injectors dahil na worn out na yung mga nozzles nyo, magnanak na yan. Uusok na ngayon ng itim yan. Yan ang magiging problema, mga kapatid, kapag nasira ang inyong injectors. At kadalasan po, talagang hindi na siya gumagana dahil nagbabara pa yung mga dumi na napupunta doon sa injectors. Dahil sa maraming pag-aaral na ito daw alcohol ay nakakatulong para maalis yung humahalong tubig doon sa yung diesel. Kasi nga ito, nagmix na yung alcohol saka yung tubig So, yung low concentration ng alcohol at tubig na yan na nandun sa tangke mo, ay hindi may iwasang umakyat yan doon sa iyong fuel system. Talagang hihigupin naman ng fuel pump yan lalo na kung umaandar ka. Siyempre, parang sinesik, para silang ini-scramble doon. Makakarating po talaga sa fuel system yan, makakarating sa fuel line, sa fuel pump, at pumunta doon sa iyong mga injector nozzles. Ang problema, ang alcohol po talaga, kaaway po ng diesel yan. Ngayon, pero bakit nga po ba yan na umpisahan na gamitin? Kasi nga po, sa mga malalamig na lugar, sa ibang bansa, yung mga talagang nagyayelo, ang kanilang klima doon, ang ginagawa po nila, nilalagyan po nila ng alcohol para nga po yung tubig kasi na humahalo doon sa diesel mo, kapag nagyayelo yung lugar mo, magkikrystallize yan. So, nagje-gel form yan. Kaya doon, sa malalamig na lugar, kapag diesel ang iyong makina, ay ginagamitan po talaga nila ng ganyan yan para mabawasan yung pagkikrystallize ng tubig. At minsan ginagamitan din nila ng heater. Pero dito sa Pilipinas, hindi niyo po kailangan yan. Hindi po mangyayari dito sa Pilipinas na mag-crystallize yung mga tubig na humahalo doon sa ating diesel, doon sa tangke. Kaya po, ang maipapayo ko po, alam nyo naman na hindi kayo nagpo-full tank madalas. Di po ba? Talagang halos sasabihin nyo, nandun sa 1/4 lang palagi yung fuel, yung diesel na nasa tangke nyo. Mga kapatid, isang araw, ipadrain nyo yan, yung diesel nyo doon sa tangke nyo. At kung may makita kayong kalawang or konting tubig, ipababa nyo na ang tangke nyo. At kung kinakailangan linisin, silipin, may mga endoscopic camera kami para makita yung kalawang dyan. Tirahin natin ng camera yan, i-video natin para malaman natin kung kinakalawang na yung tangke nyo. Ngayon, kung kinakalawang na yung tangke nyo, pwede kayong bumili ng tangke, pwede kayong magpalit. Or kung gusto nyo, binubuksan ng latero ko yan dito, itong tukayo ko, si Randy, para tanggalin yung mga kalawang, sudsurin yan, at hindi pumasok doon sa fuel system mo. Kaso hindi rin lahat matatanggal. Kaya ang maya-advise ko po, kapag ganun na ang sistema ng mga tangke nyo, lagi na kayong magde-drain or palitan nyo po yung tangke, bibili po kayo. Para po, hindi naman sirain yung tigpo 40,000 na mga injectors na yan. Kasi po mga kapatid, mahalang brand nyo na injectors. Sa iba, 35, 45, may 50,000, may 60,000 pa. Pero sa mga surplus po, ayan, kay Ariel Sonorio, Sir Ariel Sonorio, diyan sa Laguna Street, kaya Miss Rufa,
Rosario, sa Laguna Street din, dyan sa Santa Cruz, Manila. May nakukuha naman tayong mga murang injectors dyan at magaganda pa, magagandang klase. Marami po kaming nagagawa dito na or nililinis ng mga injectors at meron nga po dito yung mga injectors ng Photon, disposable. Gusto man namin bilhan ng nozzle tip, wala pong numero Paano tayo makakabili noon? Kaya itong mga injectors ng Photon, wala kaming mabiling brand new na na nozzle. Kaya po ang nangyayari, kumukuha po kami sa surplus. Ngayon, yung mga Isuzu, mga Toyota, may nabibili naman, pero minsan mas mahal pa yung nozzle kaysa bumili ka ng surplus Ito lang po ang masasabi natin. Kung gagawin nyo po na lagi na naglalagay kayo ng mga injector cleaners na yan, pati yung mga additives na yan, baka po ang mangyari nga, sa tindi nga nung dumi nung tangke nyo, na dapat sana ipalinis nyo na lang yan, yung dumi na yon, mahalukay ng mga cleaner na yan, yung diesel mo, may alcohol pala, ayun, magpupuntahan lahat yon doon sa yung pump, pupunta yan doon sa inyong injector sa mga injectors, at yung pa ang magiging dahilan ng kanilang pagkasira. Kung talagang hindi pa rin kayo mapigil at bibili pa rin talaga kayo ng injector cleaners, ang piliin nyo po yung alcohol-free or nakalagay no contents of alcohol. Yun po, pwede yun. Di ba? Basta wag lang yung sobrang tapang. Makikita nyo naman yan So, yung alcohol-free, no contents of alcohol, yan, pwede nyo pong gamitin yan kung talagang sobra-sobra ang inyong pera. Kasi po, hindi naman makakatulong. Yung injector cleaners na yan at yung mga fuel additives na yan, sa sobrang tapang yan, even yung mga oil seal ng fuel pump, ay kaya niyan sirain. Pati yung mga seals o-ring doon sa iyong fuel filter, kaya niyang patigasin yan, kaya niyang sirain yan, at doon na rin nagsisimula yung mga leaks. So, yung sobrang concentration yan na maihalo mo doon sa iyong fuel, doon sa iyong fuel tank, pagka sumusobra yan, ay talagang magkokos po yan ng hindi maganda sa inyong makina, doon sa inyong fuel system. Ngayon, ito po, may tumawag po sa akin, mga kapatid. Paano naman daw po yung naghahalo ng kerosene? Ayan, kerosene. Matagal ko na pong naririnig yan Pero ngayon, sasagutin ko na po kayo. Yung pong kerosene at yung diesel, nung nirefine po yung kerosene, ang naiwan po yung diesel. So, mas mataas yung refinement ng kerosene at mas mababa yung diesel. So, kung sa properties, halos parehas sila. Yun nga lang, itong si kerosene, wala po siyang lubricating properties na katulad ng diesel. At mas matindi po ang pagsabog ng diesel, ang pag-ignite ng diesel, yung energy ng diesel compared dito sa kerosene. Kaya nga po, hindi po ginagamit na fuel itong kerosene sa inyong mga diesel engine. Ngayon, ito mga kapatid, ang kerosene kung ihahalo mo sa tangke mo, mas mahal nga ang 1 litro niyan Kung ang habol mo ay makatipid kayo at maglalagay kayo ng kerosene, nagkakamali po tayo doon kasi mas mahal ang 1 litro ng kerosene. Kung ang habol mo naman ay lumakas ang power mo, hindi po totoo yun. Mas malakas pa rin po ang diesel, ang kanyang energy, compare diyan sa kerosene. Ngayon, ang problema po sa kerosene, wala po siyang lubricating properties. Kaya po kung ihahalo mo yan sa yung diesel, mga kapatid, ay pwede niyang sirain na naman ito, tulad nung ginawa ng alcohol sa ating mga injector, sa ating fuel pump. Kaya po niyang sirain yan kasi nga mawawala yung pampadulas na meron yung diesel. Ngayon po, bakit ginagawa yan sa ibang bansa? Tulad doon sa mga malalamig ulit na lugar. Kasi po, ang kerosene, mababa din po yung kanyang plus point compare sa diesel. Ngayon, ang problema nga lang dyan, wala siyang lubricating properties. Kaya po kung magdadagdag kayo ng 10% na kerosene for every full tank nyo, kung halimbawa po 60 liters ang full tank nyo, maglagay kayo ng 10% na kerosene dyan. Pero, huwag niyo pong kalimutan na lagyan din siya ng 2% na 2T oil, yung 2-stroke oil. Kasi nga po, tatabang yung inyong diesel dun sa kanyang lubricating properties para maibalik ngayon yung mga lubrications na yon, lalagyan niyo po siya ng 2% ng 2T oil. So, kailangan nandoon po yon. Kerosene, 2T oil, at saka yung diesel mo. Pero yan, gagawin mo lang yan doon sa malalamig na lugar. At para hindi rin magyelo yung iyong diesel, para hindi siya mag-crystallize kasi nga may tubig pa rin dun Humahalo talaga, hygroscopic po kasi itong diesel. Dito sa Pilipinas, hindi mo kailangan. Meron naman nagsabi, Sir, ako po, naghahalo po ako ng 2T oil. Useless po yun. Kasi lubrication lang naman yung 2T oil sa diesel. Wala ka rin mahahabol na power doon. Wala kang mahahabol na efficiency doon sa fuel. Wala, hindi mo kailangan. So sayang lang yung 2T oil na nilagay mo.
At minsan magkokos pa yan ng additional na usok, yung hindi magandang usok sa makina mo, yung nasusunog ng diesel. So hindi po talaga kailangan yon. Mga kapatid, ito pong napag-usapan natin ngayon, may tulong din po talaga. Kasi po, hindi natin may iwasan yung pong diesel natin pasukin ng tubig. At pag pinasok ng tubig yan, ay napakalaking problema niyan doon sa ating fuel lines, doon sa ating pump, doon sa ating mga injectors. Kasama na rin doon, kakalawangin yung tangke mo, dudumi, makakarating doon sa yung injectors, makakarating doon sa fuel pump, sa filter. Kaya nga may filter. Talagang ang mga diesel, pag tanggal mo ng filters ngayon, lalo na yung mga cartridge lang, makikita mo talaga yung dumi. So talagang dumudumi ang diesel natin. Ngayon, kung gagamitan mo nitong mga cleaners, mga fuel additives na to, useless yun. So, ang pinaka-the best dyan, baba nyo ang tangke nyo, pababa nyo, palinis nyo. Kung may talagang makita kayo na ano doon, na trace ng tubig, ibig sabihin talagang kinakalawang. At kung may trace po talaga, makikita nyo yung mga kalawang doon, pababa nyo, palinis nyo. Kung kaya pan linisin, lilinisin po yan. Ngayon, ang isa pa rin na mai-recommend ko po sa inyo, hanggat maaari mga kapatid, magpupultang kayo. Yan, tulad nito, ayan, yung mga moisture po na yan, ang dami niyan. Siyempre, pag lumalamig yung panahon, yung tangke natin, magmo-moisture yan. Kung kayo po ay full tank, saan ngayon magmo-moist yan? Walang kakalawangin dahil palagi kayong full tank. At nalulubricate po yung tangke kasi ang diesel may lubricating properties. So, kapag hindi po kayo full tank, kasi sino maglulubricate doon sa tangke nyo? Kakalawangin po yan. Papasukin po talaga ng hangin at mag-i-invite yan. Yung hangin na yon, yung atmosphere na yon, may kasamang tubig yon. Magsisimula na ang kalawang. Mga kapatid, sana po nakatulong po ulit ako sa inyo itong maiksi ko ulit na vlog. Kapag po yung mga bagay na to nagagawa natin unti-unti sa ating mga sasakyan, sigurado po tatagal ang buhay ng sasakyan natin. Kasi po yung mga nakakabili ng mga second hand, hindi po natin alam kung paano nila inalagaan yung kanilang mga sasakyan. At kung may pagkakataon pa at hindi pa naman talaga nadadamage yung mga sinabi ko po sa inyo, yung mga pinag-aralan natin, ay habulin po natin yung panahon na yan. Gawin po natin itong mga basic tips na to para po makatulong po sa inyo. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo.